Sinagot ni Senadora Grace Poe ang puna ni Pangulo Aquino tungkol sa pagpili niya kay dating Marine Colonel Ariel Querubin bilang anti-crime czar kapag nahalal na Pangulo. Ayon kay Poe, nainiwala siya sa kakayahan ni Querubin bilang isang matapat na pinuno. Maraming beses na raw itong pinatunay ni Querubin na tumanggap pa ng Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal sa isang sundalo. Pumalag din si Poe sa banat ng kampo ng Pangulo na isang coup plotter si Querubin. Nagkudita raw ito pero hindi para sa sariling interes kundi laban sa maling pamamalakad noon ni dating Pangulong Arroyo. Sa uli raw, ang kaalaman pa ni Querubin pa rin ang pagbabasihan niya sa pagtalaga rito. Matagal ko nang kilala si Colonel Querubin at matagal na kami nag-uusap about national security concerns. Hindi lamang sa AFP, pati na rin sa national security na kasama na rin yung domestic. No? Ang kailangan naman natin usually mga disiplinadong AFP o mga disiplinadong individual na kayang patakbuhin ng isang ahensya. At para pag-usapan ang isyong ito, kasama natin dito sa studio si retired Marine Colonel Ariel Querubin. Good morning, sir. Welcome po sa Aksyon sa Umaga, sir. Yeah, good morning, Martin. And good morning sa lahat ng mga televiewers ninyo. Thank you so much for waking up early, sir. Alam kong sanay kayo sa Philippine military. No? It's my honor, Martin. Nagulat ba kayo na gusto kang gawin na anti-crime czar or Secretary of Defense na ni ni Presidential Candidate Grace Poe? Yung anti-crime czar, nagulat ako, no? Although kinonsulta niya sa akin 2 days before. Pero yung sa SND, kung tawag sabihin natin, napapag-usapan namin. Pero ako naman, yung ganyan na usapan hanggat wala pang nangyayari na pirmahan o ano pa rin, it remains to be seen. And if it's the will of the Lord, then so be it. Ano ang gagawin mo kung sakaling kayo'y ma-appoint bilang DND Chief or Anti-Crime Czar? Ano yung unang-una niyong gagawin? Well, maraming kung titignan mo kasi 80% of the crimes committed on the streets are drug-related. So yun ang unang tututukan mo. Yung mga yung illegal drugs, kumbaga. And these are ang kailangan lang naman dito mahusay yung intelligence mo, and then of course yung law enforcement, no. Sir, paano nyo itataas ang moral ng mga sundalo? Pwedeng ngayon kasi very pag binigyan mo ng magandang boots yan, no, yung maayos-ayos talaga na matibay-tibay na boots, combat boots. Matutuwa yung mga yan. So yung combat boots, tapos yung kasing equipage nila, no, slowly na-modernize na, may mga dumating na bagong barel. But of course, all of this, no, kung mababa yung moral nila, wala rin mangyayari dito. So, ibig sabihin, kasabay nung pag-modernize mo sa kanila, i-modernize mo rin yung kanilang welfare. Meaning, taasan mo yung mga allowances, kung ano bang pwedeng itaasan. And then, bigyan mo ng pabahay. No? Kasi ito yung mga basic. And kasi alam nyo, Colonel, sa halos lahat ng administrasyon, every time na merong pagkakamali ang presidente, nagkakaroon ng alingas-ngas, na kudita, etc. Paano ba maaalis itong mga alingas-ngas ng kudita, etc.? Paano ba talaga maging independent? No? Talagang walang yung isang armed forces of the Philippines na hindi siya ma-politicize. Well, ako palagi naniniwala na ang antidote sa lahat ng sabihin mo na insurgency. Kasi yung pag-aalsa o yung mga ganyan na discontent or it is always good governance. Kung maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno, no, walang ganyan na alingas-ngas. Wala ring issue na ibabato sa gobyerno. Ganun din, good governance din na magpapababa ng kriminalidad. Kasi siyempre, kung maayos ang pagpapatakbo mo, maraming maibibigay ka na trabaho sa mga mahihirap natin na kababayan. Kahit na yung mga pusher kunwari na nagpe-pedal, nag-aano ng mga drugs.
magkakaroon sila ng alternatibo. Hindi lang yung droga na binebenta nila, kundi maayos na trabaho. Sang-ayon ba kayo, Colonel, sa pamamaraan ni Mayor Duterte na patayin ng mga kriminal? Meron tayong proseso, no? Meron tayong Bill of Rights. Makikita naman sa track record natin na marami tayong napatay ng mga bad guys. Pero ito yung mga bad guys na bumabaril din sa'yo, di ba? May proseso tayo. And maaring yung napatay mo, ito yung dapat malaman mo kung anong dahilan eh. Baka may sakit yung ano niya, yung nanay niya, asawa niya, kailangan niya talaga ng pera. Nagawa niya yun, pinatay mo na rin lahat, pati yung pamilya. Okay, Colonel, kinu-question ni Pangulong Noynoy Aquino ang inyong kapasidad para maging anti-crime czar dahil sa naging role ninyo sa kudeta nung panahon ni President Gloria Arroyo. Ano ang reaksyon nyo dito? Opinion nila yan. No? Pero ako naman, consistent ako na reformist. At kung makikita natin, kaya sabi ko nga, if indeed this will happen, if this will come true, edi para akong parang dream come true nga na ngayon nasa posisyon ka na para makatulong sa pagbabago, no? Makapag-effect ka ng tunay na reforma. At yung sabing mga drastic change, I was so impatient. No? Tama yung sabi nila, platter. Pero dapat tignan naman nila kung anong dahilan. Nung itong huli na nag-alsa kami, they stole democracy. Nandaya sila. Involved yung mga general ng armed forces. So ano bang namin? We wanted to insulate the institution, the armed forces from partisan politics. Maging neutral kami. Okay lang na na sabihin na natin, although hindi naman talaga dapat na politicize ang isang military officer. Pero dito sa ating bansa, kung saan may may insurgency problem, mahirap naman na mangmangka. Ibig sabihin, wala kang alam sa nangyayari sa kapaligiran mo. No? Hindi ka nakikinig sa mga politiko, maaring you might be politicized, but you should be neutral. Neutral ka. Wala ka dapat pinapanigan. Sa kasalukuyan po, dalawa ang senador natin na galing sa military at pareho pang nasangkot sa kudeta. Sa tingin nyo ba, malaking bagay ang pagkakasangkot sa kudeta ni na Senador Gringo Honasan at Antonio Trillanes sa pagkahalal nila? Well, palagay ko ganun ngayon. Kasi ang tao, naniniwala na mayroon dapat pagbabago. No? Dapat mayroong reforma na mangyayari sa ating bansa. At ito nga yung nangyayari sa akin. Sabi ko, kung totoo at mananalo po si Senator Grace po. Yun yung sinasabi ko na if you really want me to serve, then let us you help us make it happen. Di ba? Tulungan nyo kami na mangyari ito. Otherwise, kung hindi naman siya mananalo, paano na tayo maitatalaga naka-anti-crime czar? Dati na kayong tumakbong senador sa ilalim na Nationalista Party nung tumakbo si Manny Villar. Ano ang natutunan nyo sa Kapanyahan? Well, to be honest, hindi man ako nabigyan ng pagkakataon mangampanya. Okay. Buong campaign period nasa loob ako ng kulungan. Yeah, it was my son Martin, who was your namesake, no? It was Martin who was my spokesperson. He was the one going around. And alam mo, doon ko nakita na even hindi ako nakalabas ng nangampanya. 3 weeks before the elections, I was considered winnable. So makikita mo, siguro ang tao, kung nabigyan ako ng pagkakataon na nakalabas at nangampanya, maaring we would have made it. Pero it wasn't meant to be. No? And you will even be given the chance to run for president pag nanalo si Grace. Pag kayo na-appoint na DND chief. Huling tanong po, Colonel. Bilang dating sundalo, ano ang pwede niyong ipayo sa susunod na Pangulo kaugnay sa issue ng West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea kasi is maraming claimant countries dyan. And ang pinakamaayos na pag-usapan kung paano lahat ng claimant countries makagamit niyan. At walang mag-aangkin lang ng iisang bansa. So, dapat diplomasya pa rin. No? Magagawa naman to na hindi
hindi ka makipaggera, hindi ka makipag-ano. At palagi natin ipakita na meron tayong national security natin medyo credible naman. So meaning, pag-ukulan mo ng pansin kung ano dapat i-modernize natin para yung kalapit na bansa natin, hindi tayo sinisiko. O nga pala, so nabanggit yung national security policy. Parang hindi na ata napapansin yung National Security Council ng bansa natin. Isang dapat isang dapat na i-revive kung hindi man hindi masyadong napapansin ngayon. Kasi very important 'yan, no? Especially sa yung malalaking crisis. Tulad nitong sa West Philippine Sea. Last question po, may pahabol kami, Colonel. Sa tingin nyo, sagot ang BBL sa problema sa Mindanao? Ako naniniwala na hindi lang ito yung sagot, no? Hindi tayo dapat na mabilis mag-arrive sa isang agreement dito kasi dapat palagi pa rin holistic approach, no? Dapat na stakeholders involved dito. Otherwise, pag may naiwan ka na isang grupo lang, mag-aalsa na naman 'yon. So sa akin, yung BBL isa sa mga solusyon. So definitely, isasama mo dito sa negotiating table o irerekomenda mo sa presidente ang grupo ni MNLF Chairman Nur Miswari. Dapat yun. Dapat kasama sila. Oo nga, kasi parang na-sideline sila eh. Parang ibang grupo ng MNLF yung nasama eh. Yes. Dapat kasama sila. Thank you so much for your time, Marami. It's a privilege talking to you. Colonel Ariel Kerubin, sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Yeah, it's my honor. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.